lahat po ng mga nakikinig sa 95.1 Kiss FM, sa lahat po ng mga nanonood sa pumupwesto ko sa lahat ng mga nanonood sa Channel 6 o sa Channel 8, sa mga naka-cable nating taga-subaybay. Good talk. Magandang umaga sa inyong lahat, mga ka-good talk. Ayan. Ito yung palatuntunan na sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes sa alas 9 hanggang alas 10. Medyo late tayo dahil inuna ho natin yun pong ating ikawatang SSS dahilan sa napakarami na ho nating mga inquiries at mga concerns tungkol sa atin pong membership, sa ating benefits. Kanina pa yun. Kasi dati nandun yung ako sa program na yun ay itong atin pong bagong kasama dito na si Yula Lopez ang napagpamanahan ng nasabing palatuntunan. But anyway, meron ho tayong atin pong time ay enough for us to share with you good talk. Ayun ho magagandang usapan. Yan ho pag-usapan natin. Yan ho ang pinakamagandang i-share sa atin po mga kababayan at this time of the day. Dahilan sa siguro yung iba ho ay nagsawa na sa mga negative news, sa mga siraan dahil panahon ho ngayon ng politika, sa mga negatibo pong mga concerns na at mga reklamo natin sa lahat ng sulok ng ating araw-araw na pamumuhay. Good talk naman tayo mga ka-good talk. Hanggang 10 ako po si Violet Cabral. And syempre, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa inyo, sa kanila at sa ating lahat. Aba, sino ba yon? Ano ba yon? Sino naman po sa atin pong kababayan ang hindi member ng isang pamilya? Kahit medyo nauna na lumisan ng ilan sa ating mga mahal sa buhay, we are still a part of a family. Sa pamilya po natin, sa ating community, at sa pamilya po sa ating kinabibilangan samahan o organisasyon, sa pamilya ng buong sambayan ng Pilipino. So, nag-good morning tayo sa lahat ng mga nagmamalasakit sa bawat pamilya. Pag sinabi ko bawat pamilyang Pilipino, para napaka-limiting natin sa Pilipinas, sa bawat pamilya sa buong mundo, pang-international kasi yung guest ko, kaya pang buong mundo ang ating usapan. Ano ba ang basic components para po makip natin ang family, para po masubaybayan natin? At alam naman ho ninyo yun, na tao naman ho kasi tayo, no? Minsan medyo nalilihis tayo sa tama, minsan nakakalimot, minsan natutukso, pero paano ho ba natin nakikip ang ating pamilya? Papaano ho ang mga solusyon, pag-address simula sa pinakamaliit na issue o pinakamaliit na problema sa isang pamilya hanggang doon sa medyo grabe na at hihingin na tayo ng saklolo sa iba. Maliit, meron na lumulutang sa ating everyday living, yung pamumuhay natin. May simple, may wala lang, pinatulan lang, parang gano'n, pinalaki lang. Pero meron talagang dumarating sa panahon na ba't dumating ang problema, parang walang solusyon. Bakit? At saan tayo kukuha ng assistance? That's why ang pag-uusap po ukol sa pamilya ay napakahalaga. Ang concern po para sa ating family, importante yan. Yan ho tinututukan ng ating po mga kababayan at mamaya ho papaliwanag natin. Unahin ko muna itong ating panauhin. Ito po ay maaaring napanood nyo na before, pero meron silang malaking event forthcoming this Sunday, kaya po sila ay minabuti nating muling anyayahan para ho maulit nila yung kanilang invitation sa inyo. I'm talking about the event on Sunday. Ito po ay para sa Interfaith Peace Family Blessing. Yun. Diba maganda yung title, Sama tayong lahat dyan. Convention Center, ang kanilang venue, Lucena City. Ang petsa po niya ay March 20, mula 1:00 ng hapon hanggang 7:00 ng gabi. At panauhin po natin ngayon ang mga nangunguna po dito sa event na ito, nag-aanyaya sa atin. Una po si Reverend Cirilo Hagupaas. Sabi ko, paano ko kayo i-address? Si Reverend Loy na lang daw siya. O para mas maiksi. Good morning po and welcome muli dito sa Channel 6 and welcome sa Good Talk, Reverend Roy. Magandang buhay po, Ma'am. At sa mga kababayan natin sa Lucena at sa buong
probinsya ng Quezon. Ayun. And kasama niya ang coordinator po for Lucena City, si Miss Maribeth Gabito. Ito'y Lucinahin. Actually, taga-Kota, kapitbahay. Miss Beth, welcome po sa ating palatuntunan. Good morning po, Ma'am Violet. Thank you po sa pag-anyaya sa amin dito ngayon. Maganda. Thank you very much sa inyong dalawa. Ano bang importansya po nung magiging event sa Sunday, Reverend Loy? Ang event po natin po ay dadaluhan po ng mga 3,000 couples, husband and wife, this coming Sunday. This is only for exclusively po sa siyudad ng Lucena. Bagamat we have also schedules in Laguna, in Tayabas, and many other provinces sa buong Pilipinas po. Actually, we have started this event. And by the way, we are from the Family Federation for World Peace and Unification. Ayun. Yun yung kanilang organization na dinadala. Doon ko na nga po sasabihin na sila, Reverend Loy po, ay hindi taga Quezon, hindi taga Lucena. Even yung kanila po organization ay hindi dito nagmula. Saan ho ba nagsimula? Ito tinitingnan ko yung kanilang mga yung Family Federation for World Peace and Unification. May dash Philippines. So pagka nun kasi yung title, ito yung Philippine chapter lang. Po. So saan po nagsimula ito inyong organization na ito? Itong Family Federation po for World Peace and Unification, nagsimula po ito sa Korea. Sa pangunguna po ni Reverend Father Son Myung Moon. And itong federation ay lumagana po sa 194 countries where this federation is focusing on strengthening families and teaching about family values so that our family can have a very nice relationship with husband and wife and children, parents and children, so that there will be peace in the family. Because ang kapayapaan po sa buong mundo ay hindi magaganap o hindi mangyayari kung wala pong kapayapaan sa ating pamilya. Kasi nung makita ko po yung title ni Reverend Loy, since ngayon ko lang siya na-meet, ito ho ba religious group? Ito ho ba sectarian organization, sir? Okay, ito pong Family Federation po, as I've explained last week, is the organization under the mother organization which is called Universal Peace Federation or UPF. This is the only organization that is registered in the United Nations, where all countries had embraced this federation in order to help the United Nations in building harmonious relationships among families as well as among religions of the world. Kayo po ay federasyon, so may mga member groups po kayo. Yeah, that's Ito right. ho bang mga member groups ninyo ay religious organizations o o meron din ho kayo non-sectarian groups na member? Yes, we are inter-religious organization, not just interfaith, because our membership throughout the world belongs with other religious organizations like Christianity, Buddhism, Confucianism, Taoism, Hinduism. Welcome din ho sa grupo. Muslims and many other religious groups. Wherein this organization had been conducting seminars, conferences, talks, or even TV and radio roundtable discussions on how to solve the problems of the world. The world is a big place where when you talk about peace, parang pangarap lang po na hindi po natin nadadama. Although we may have peace in our own society, but the world is full of conflict, wars, and even yung nangyayari ngayon sa Middle East, sa mga hidwaan po ng Muslims and Christians, Hindu and Muslims, even Jewish and Muslims are fighting each other in the name of religion. So our founder po, Father Moon, is trying to bring about
unification. That's why family, federation, for world peace, and Okay. unification. So, Ayun. it's about unification of families, unification of religions, and eventually, the world will be peaceful world. Pwede ko hubang matanong, Sir, Reverend Loy, gano'n na po katagal tong organization niyo po? Ang Family Federation po had been organized in 2004. And then in the country, in the Philippines, na-register po siya sa Securities and Exchange Commission in 2007. Okay. Opo. And then, since then, we had conducted several activities throughout the country. And in fact, one of the major activity that we had done was in 2012 sa Sultan Kudarat through the governor and congressman Pax Mangudadato. It's very significant po yung pangalan niya kasi Pax means peace. And it happens that right after the massacre of those 60 media men in Sultan Kudarat. And we have even a fear that the event may be cancelled or there will be some kind of problems. Gaano But katagal ang tagal There was when that happened? 130,000 people gathered during that time in 2012. Okay. Po. Then nasundan po Saan galing yung mga tao? Yung sa Mindanao din lang naman? sa Mindanao lang po yun. This is also a group interfaith or interreligious activity wherein the dialogue of Muslims and Christians have been engaged. You know, there's problem with Christian, Muslim religious organizations in Muslim Mindanao, right? But because of that activity, nagkaroon po ng harmonious relationship between Christians and Muslims in Mindanao. Ang iniisip kasi natin, ang invitation po ninyo ay for couples, so mag-asawa ang dumadalo. I was thinking kanina, correct me if I'm wrong, no, na ang magiging harmonious dito ay yung sa loob ng isang family. Opo, yes. Yun ang pagkakaintindi ko dun sa inyong invitation, ano? Yes po. So, eventually, ang purpose ng grupo nyo ay harmony among people, not only within the family circle. Yes. Ano ho? In a larger setting. Kumbaga, pamilya ko ho a-attend. Opo. Pamilya nyo a-attend, pamilya ni Beth a-attend. So, magkakaroon tayo ng magandang samahan. Yes. Something like that. Sa kabila ng iba't ibang relihiyon. Hindi ho ba Yes. naapektuhan yung yung religious belief nung mga nag-a-attend na kung Wala ito ay po interfaith, kung ito ay ano ba yung tawag doon? Interfaith, interreligious event. Hindi ho ba sila nahihikayat to go into one different faith? The Family Federation po is not proselytizing or converting any people to a certain religion, but to encourage cooperation, harmonious relationship, because according to Father Moon, we are only one family under one God, no matter what religion we belong. In fact, when we go to face God, when we die, God will not ask us what religion you belong. You can go to heaven or you go to hell. Right? Alam niyo, na-impress ako doon sa sinasabi niyo po na na ang dami-dami yung uma-attend sa inyong event, na-impress ako sa dami nung uma-attend. But, paano ho nyo ginagawa at ano yung inyong paanyaya sa kanila? Kasi na-mention nyo kanina, na-mention nyo kanina na meron po kayong dapat ay attend today na kasamahan, pero nagpunta siya sa barangay sa Isabang, Si Pastor Joe po from Baptist Church ng Lucena. Oo, pakisuyo. Ayan. Siya ay nag-i-invite ngayon for the event.
So, Kasi we are now trying to parang yung follow-up namin. ayan. Parang- Tatanungin ko po sa Reverend Loy si Ma'am Beth. Paano kayo nag-invite? Anong sinasabi nyo? May incentive ba? Ano ba? Kasi alam nyo ngayon kahit papuntang Diyos, hindi ho ganon kadali na mag-invite ang ang atin pong mga iba't ibang religious groups, i-offer mo na ang lahat, hindi pa rin sila unless there is one material thing that you have to tell. So sagutin po ni Miss Beth yan, tsaka ni Reverend Loy. Kami lang ho, sinesenyasan lang ako ng aking tech na kami muna yung magbe-break for a commercial. Magbabalik po ang Good Talk dito sa 95.1 Kiss FM and Channel 6. Ganito na lang ba talaga ang pamilyang Pilipino? Sana mas marami ang pagkain namin. Lagi na lang kulang ang inihahain sa hapagkainan. Sana may tumulong sa akin para maipagpatuloy ko ang kolehiyo ko. Bihirang-bihira ang mga oportunidad upang makapag-aral ang matalino namang mga kabataan. Matanda na ako. Sino ang mag-aalaga sa aking kalusugan? Kadalasan ay hirap din tayong maalagaan ng mabuti ang ating mga nakatatandang mahal sa buhay. Sana naman may suporta sa aming mga magsasaka. Kulang na kulang ang suportang naibibigay sa ating mga magsasaka na nangangailangang itaguyod ang kanilang asawa at mga anak. Paano kaya ako makakatulong sa pamilya ko? At ang mga ilaw ng ating tahanan ay kadalas ay walang pagkakataong makatulong sa pag-unlad ng kani-kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng mga kahirapang ito, may mga grupong handang tumulong. Handang sumuporta at magbigay ayuda sa maraming paraan. Alona Party List. Itaas ang pamilyang Pilipino. Number 44 sa balota. Alalay sa ating buhay, Alona Party List. Ang tunay na kaagapay, Alona Party List. Ang tulong ay abot kamay, Alona Party List. Ito na ang hinihintay, Alona Party List. Alona. Number 44 sa balota. Mula noon hanggang ngayon, kasama sa mga masasarap na handaan, ito man ay birthday party, kasalan, debut at iba pa, Romulo's Catering and Services. Sa serbisyo at katakam-takam ng mga pagkain, numero 1 sa tuwin ay maaasahan. Pinamamahalaan ni Tita Joy at Wena Romulo, sa pamamatnubay ni Tito Boy Romulo. Para sa iba pang impormasyon, magsadya sa kanilang tanggapan sa number 44 Ruby Street, Executive Village, Barangay Kanlurang Mayaw, Lucena City, o tumawag sa telepono bilang 373-1124. Tandaan,
sa maayos na serbisyo, malinis at masasarap na mga pagkain. Romulo's Catering and Services. Alalay sa ating buhay, Alona Party List. Ang tunay na kaagapay, Alona Party List. Ang tulong ay abot kamay, Alona Party List. Ito na ang hinihintay, Alona Party List. Alona Number 44 sa balota. List. Mga lamasintonado, magalit yung nag-compose, ano ha. Tindi ng recall nun ha. Yun po yung number 44 sa Balota Party List, Alona, para sa pamilya, ano, paghahanap buhay nila, hanap buhay na pang karagdagan livelihood sa bahay, sa paligid, bukod pa yung totoong trabaho ng head of the family, pati yung health ng members of the family. Tinitingnan nila, no? Ito hong Alona ho kasi ay ang tinatanong po ng ating guest si Reverend Loy na ano daw ibig sabihin ng Alona. Ako, first impression ko, babae. Pangalan babae kasi Alona. At uulitin ko yung sinabi ko last month since tayo ay nasa month celebration of Women's Month International Women's Month nung 8 ang International Women's Day pero yung buong March ay Women's Month ginawa recently, isang buwan ang celebration di ba, ewan ko if kahit naman lalaki, ang nanay ay babae, di ba? So, yung general impression natin is pag nanay, aalagaan ka Yung parang ganun, ano? Oo. Alaga ang katumbas ng pag sinabing babae, parang aalagaan ka. Kay asawa yan, kay nanay yan, ayan. Sa Japan, alagang-alaga ng mga wife ang husbands nila. Sa Pilipinas, masikaso ang babae. Kaya gustong-gusto naman ho ng ibang bansa na makapangasawa ng Pilipina. Para daw hong nakakuha sila ng lalo tigit di naman magtatrabaho yung Pilipina. Nakakuha sila yaya. Naku, grabe talaga itong mga Amerikanong to. Parang ganun daw. Pero mas kawawa. Mas matindi sa Japan. Dahil sa Japan, pinaliliguan ng wife ang husband. Ganun ang tradition yan. Of course, sa paglipas ng panahon, may mga traditions na humihina, nawawala, nalilimutan. But yun ang tradition sa Japan na nabasa natin at napanood pa natin. Pero mas sweet naman daw ang mga babaeng Pilipina. Kaya gustong-gusto ang alagang Pilipina ng mga foreigners, especially the Americans at yung mga European na husbands na napapangasawa ng ating mga kababayan na nakakapag-asawa ng foreigners dahilan sa yun nga yung konotasyon ng babae alaga. Ayan, Alona. Ito po yun, itaas ang pamilyang Pilipino. Yan ho ang banner ng party list na Alona na atin pong first nominee ay si Ma'am Ana Villarasa Suarez. Sa mga susunod hong araw, yung mga pinangako ko sa inyo, video footage ng mga activities sa pinupuntahan ho within the scope of the Women's Month celebration sa buong Quezon at tumatawid pa ho sila. Siyempre, alam niyo yung party list, buong Pilipinas yan. Sa ibang lugar, maipakikita din ho namin sa inyo dito sa atin pong, dito po sa ating palatuntunan. Good Talk, Mondays to Friday. Balikan natin yung ating panauhin. Panauhin po natin dito ang mga representative po at nagbisita po ng lalawigan ng Quezon ng Family Federation for World Peace and Unification Philippines. Ayan. Si Reverend Loy at saka si Miss Beth. Tinanong ko kasi kanina sa kanila kasi inai-impress ako doon sa kanilang report na sa kanila pong pagsasagawa ng iba't ibang event tulad ng gagawin sa Sunday Interfaith Peace Family Blessing. Ang dami nila daw pong panauhin hundreds of thousands and dinagdag pa nila kanina habang nagko-commercial ako nakapagpunta na daw po sila sa iba't iba pang barangay, kumbaga smaller groups. Ayun. Kasi ang tanong ko kay Miss Beth, ano yung pag inaanyayahan nyo sila, inaakit nyo sila na pumunta sa isang okasyon na katulad nito? Ano ho ang pinag-aanyaya nyo? Para kasing hindi, sabi ni Miss Beth, nahirap daw. Paano pong ginagawa niya? That was a good question, Ma'am Violet.
Kasi po, as a coordinator po, talagang napakahirap mag-invite. Lalo na di po ba, ang ating mga kababayan ay may mga trabaho. Palagi po sinasabi kami pag nag-invite po is busy si asawa, maraming gawa sa bahay si misis, ganun po yung mga na-encounter namin. Pero dahil nga po sa tulong ng mga kapitan, ng mga barangay, kami po ay nagbibigay ng imbitasyon sa mga barangay. Tapos po, i-invite po namin mga purok leader. Then mga purok leader po ang nagbibigay ng invitation sa bawat ano. Kasi sila po yung may alam ng kanilang mga tao, bawat purok. So yun po yung ang way namin po is mag-invite through barangay. Kaya po, nakakarami po kami ng mga ini-invite kasi iniisa-isa po namin lahat ng barangay. Actually, napuntahan na po namin yung 33 barangays. Isa po ako dun sa mga coordinator na nag-invite. So, madali po namang ma-invite kasi dun po, darating ka lang po kasi free food naman po kami. Then, may giveaways after the seminar. At ang mga tinuturo naman po talaga namin is napaka-worth it para sa pamilya. So, na-encourage po namin yung mga kapitan na mag-invite ng mga couples sa kanilang barangay. Then, natutulungan po kami. Kaya po kami madaling nakaka-invite sa tulong ng mga kapitan at mga purok leader, ma'am. Ayun. Humingi din kayo. Humihingi din ba kayo ng assistance sa local officials? Yes, ma'am. May mga naging guest po kayo ng mga politiko po? Actually, hindi naman po talaga kami political po. Pero nag-i-invite po kami, pinili lang din po namin, pwede pong mabanggit. Yun lang po si Engineer Ona, si Ma'am Betsyo. Yan lang po. Yan pong mga na-invite namin sa previous barangay namin. Pero actually, ang talagang mas supported po sa amin is yung mga barangay captain. Thank you po dun sa lahat ng kapitan na tumulong sa amin. Kasi magaling din naman din po mag-invite. Hindi ko gagamitin yung salitang hakot, mag-invite ang atin pong mga local officials kapag may ganitong malalaking event, lalo tigit kung this is something new dito sa Pilipinas, kahit kayo po ay nakapag smaller groups na sa iba't ibang mga barangay dito sa Lucena. And it seems na para naman successful naman po yung inyong pagpunta dito sa lalawigan ng Quezon. Okay, meron na tayong konting oras sa Reverend Lloyd. Sample nyo nga kami kung ano yung pinipreach nyo doon sa gaano ka-importante itong sa pamilya. At kunyari ako, invite nyo ako, ay mag-uukol ako doon ng oras, paano ba ho ito magkukapaki-pakinabang para sa akin? Number one po, yung aming ipinopromote po, yung One Family Under God, where dahil kung tayo po hindi po natin titingnan yung ating religion, kung tayo will go to heaven or go to hell or kami lang pupunta sa langit or whatever. Because God is God of all nations. Sabi pa nga ni Jesus, for God so loved the world in John 3:16, right? Meaning God wanted to embrace all humankind. Kaya lang, ang reliyon ngayon na sana tinatag ni God yun many years ago, or thousands of years actually, nagkaroon ng hidwaan dahil sa maybe natatakot sila yung kanilang members ay mawawala or something like that, or in terms of donations or whatever. So, but the Family Federation, wala po kaming pinopromote kung ano po kung sila ay magiging membro, ay mawala po ang kanilang religious faith or whatever. But this is to bring about unification, cooperation, harmony among religious groups and also sa mga families. Kasi kalimitan po, Ma'am Violet, is that, for example, sa isang pamilya, siya ang isa iglesia, ang isa katoliko, di po nagkakaintindihan, nag-awa-awayan po dahil lang po sa reliyon. So, but we promoted this One Family Under God
so that there will be harmony among couples, among families. I was made to believe, and ewan ko kung sa inyo ito, yung theme ng inyong event ay to strengthen marriage and Yes. family as basic unit that comprise Philippine society. Doon po sa bahagi na yon, paano po yun? Number one, Kasi the second event po na we are Apo. going to do is to renew the vows of their marriage. merong... Because this is ceremonial, because when the husband and the couple or the nung nagliligawan pa sila, Sweet sila. di ba? Oo. I love you from the bottom of my heart. But after 2 years, 3 years, 4 years, or 5 years, or 10 tumatabang. years, wala na po yung I love you. So, sinasariwa namin po sa kanila, or we try to encourage them to say, I love you, face to face, sa kanilang mag-asawa. Opo. Kasi, minsan, kahit sa bahay or sa kwarto nila, wala na yung I love you Oo. nakalimutan na. And then, Alam sa- nyo ba kung anong basic na dahilan? Ano po? Para sa kanila nakakahiya na, ang tagal na nila mag-asawa. Pero mali yun, Opo. mali yun. Oo. Kasi kung ang pag-ibig po ay nasa mag-asawa, sa father and mother, yung pag-ibig din na nadama ng mga anak galing sa kanilang mga magulang, may ibabahagi din sa mga anak. Ma-acquire din sa mga anak. At the same time, yung mga anak po ay magiging loving. Di ba? Opo. Oo. Kung halimbawa, tamang-tama i-address mo, isang mag-asawang may conflict, alam niyo yun, iba-iba ang pinag-aawayan ng mag-asawa sa totoo Yes, lang, there mga are many nakakabuisit, reasons. mga simpleng bagay, mga madaling solusyonan, merong mga nakakainis na dahilan at merong mabibigat na dahilan. Yes. So kapag na-invite sa Sunday may kasalang bayan, kumbaga parang gano'n ang It's a scenario. renewal of vows of renewal marriage. vows. It's hindi siya yung kasalan na yung Na may dress. But Okay. we encourage them to wear white clothes, yung pangtaas, so that kasi ang kwan is to purify or to maintain our fidelity between the marriage. So, Reverend Loy, partner talaga dapat umattend. Yun po, ang aming Mag-asawahan. encourage po ay mag-asawa. For the meantime, hindi po namin sana i-include yung mga anak kasi maingay. Na-express Para kasi namin yan doon makakonsentrate, sa Inaris Stadium na napakaingay yung stadium. Hindi naman naintindihan din yung Oo, hindi nangyayari. tuloy naintindihan yung mga mensahe sa ating panauhin na sana makuha ng mga mag-asawa at kanilang ipadama doon sa kanilang mga anak. So, mag-asawa po ang aming basically na aming ini-invite. But eventually, we want to have a convention of families together. Yung lahat ng members of the Opo, family. opo. Okay, ulitin natin. Wala na pala akong time. Ako nalilibang. Nalilibang ako sa kanilang explanation. Ulitin ko po with our guest today, ang ating pong panauhin ay si Miss Maribeth Gabito. Siya po yung coordinator sa Lucena City. Siya yung panguna sa pang-invite sa inyo. At ang ating pong si Reverend Cirilo Hagopa, si Reverend Loy atin nakausap, nagbigay po sa atin ng overview ng kanila organization at kanila magiging event to strengthen the family. Alam naman ho yan, napakahalaga yan sa atin pong basic unit sa ating society, ang malakas ang pamilya. Ito po, Interfaith Peace Family Blessing sa Quezon Convention Center. Kayo na po yung magdagdag ng details for your parting words and your invitation po. Okay, salamat po at pinapaunlakan po namin ang aming invitation sa lahat po ng mga mag-asawa sa buong city ng Lucena. Although ito po yung isang activity dito lang po sa Lucena, but eventually we will also do this in other towns sa buong Quezon and actually in other provinces throughout the country. So, kayo po inanyahan at sana po kayo makadalo sa ating pagtitipon ngayong Sunday, 1 o'clock magsimula at hanggang sa alas 7 ng gabi. Maraming salamat po at binabati po namin yung mga coordinator, si Pastor Joe Belisario na nag-iikot ngayon at si Ma'am Tess Torio, talagang sila yung nag-hard work
At yung mga ating mga, I'm sorry na hindi naman mabanggit yung lahat ng mga barangay captains. So binabati ko kayo at saka yung mga purok leaders. At especially po ni Gov Suarez. At JJ saka Suarez. ni Tito Sino pa po? Ang mga nakadaupang palad niyo sa Quezon. Opo. Mayor, Governor JJ Suarez, JJ ating Suarez, provincial po. office. We met him in the Okay. Salamat po. Salamat ng marami, Reverend Loy, Miss Beth. Sa inyo pong lahat. Ako naman po nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Huwag niyong kakalimutan po ha, ang atin pong palatuntunan na alas 9 hanggang alas 10, Monday to Friday, sa 95.1 Kiss FM, pati na rin po dito sa Channel 6, Channel 8 sa mga naka-cable. Ako si Violet Cabral. Magandang umaga sa inyong lahat. Alalay sa ating buhay, Alon na Party List. Ang tunay na kaagapay, Alon na Party List. Ang tulong ay abot kamay, Alon na Party List. Ito na ang hinihintay, Alon na Party List. Alon na Number 44 sa balota. Party List.